Good morning, everyone! Good morning! This is Achi and welcome to Achi channel. Naka-receive ako ng SOA, Statement of Account from Metrobank na sinad ng aking branch manager sa Jansan. Wait lang, maingay sila. Actually, ka-meeting ko sila dyan. Maingay sila. Okay, naka-receive ako ng SOA and medyo nasakira ako, no? Kasi this week lang nagbayad din ako ng malaking due sa mga insurance, sa sasakyan, ang investment, saka sa supplier. And today, na-found out na ayan ang ating due. Hindi makita. Okay. Ang due is 92,063 and 75 cents. That due will be on September 25. So, bukas na. Napakalapit na niya. And yung SOA, 2 days ago lang namin na-receive. Hindi pa namin kinulit si Metrobank. Hindi pa namin na-receive ang SOA. And pag hindi natin na-update yan, ang laki po ng penalty na mababayaran. So, eto, medyo problema ko talaga today. And upon checking, kailangan ko din kasi i-check kung ano yung mga pumasok dito from time to time. Na-mismanage ko yung mga purchases, yung mga pasabay natin. Umabot tayo ng ganyan kalaki. Okay? Lahat yan sila may mga labels. Ganyan na lang, para hindi masyado makita yan. May mga labels, yung mga color na nakikita nyo dyan. Ayan, may mga labels yan sila kung saan napupunta yung mga purchases. Pinapasya ko talaga yan isa-isa. And minomonitor ko din. Kasi sa business ko ngayon, yung isang credit card ko ay hawak ng aking manager. Nakasupplementary siya sa akin. Just in case na wala ako sa Jansan o may mga kailangang emergency purchases, siya na ang bahala. So, for now, medyo magulo ang aking isip dahil hindi ko alam saan kukuha ng amount na yan. Balik-balik ang sinasabi. Nahandang mag-back up sa akin in times na mismanage ko ang aking finances. Kasi this week, ang dami ko ding binili na pang-restock. Madami ko ding tinapalan na yung mga trusted ko na talaga ng mga customers dahil lang nagkaano ang kanilang finances. But for sure, makukuha ko naman yun siya ulit. Kausap ko ngayon ang ilan sa aking mga trusted friends, trusted colleagues, and trusted investors na din. At sila yung mga mini-message ko in case kailangan ko ng backup talaga. So, titingin tayo dito kung sino. Kanina nag-message ako kung sino ang handang mag-backup sa akin. And wala pang 1 minute ha, may nag-reply na agad sa ating concern. Papakita ko sa inyo ang aming conversation. Ayan, minsan kasi kailangan natin magpa-couple mooks, okay? Kailangan natin may colleagues, may network na handang dumamay sa atin in times na kailangan. So, kailangan bayaran natin yun talaga. Dito papasok yung sinasabi ko sa inyo na invest in your name because your name is going to be your brand. Nagaano kasi tayo ng mga brands, naghahanap tayo ng branding or product, hinahanap natin yung quality talaga yung hindi basta-basta masisira, yung pagdamit, pag-ayos siyang naisuot, pag sapatos, ganito ang performance niya. Ganon din yung pangalan natin. Kailangan ayusin natin dahil sa panahon ngayon, lahat online na. Pag hindi ka nakapagbayad ng utang, pwede kang i-mention sa Facebook, sa social media. Pag hindi ka nakapagbayad ng utang, hindi ka man ipopost, pero hindi ka na makakahiram ulit sa taong minsan ay nagtiwala sa iyo. Pag tayo naman ay nagbayad, of course, kasali doon yung tubo or interest na pinag-usapan. In case na kailangan ulit natin, yung tao na yon, emergency, agad-agad, baback up yan sa atin. Kasi kumikita din naman sila sa atin. Sige, puntahan ko to. Wait lang, palabas na ako ng office. Isisend ko lang itong kailangan mo. Ganun din yun sila. Kasi alam nila na maayos tayo magbayad sa kanila. Pinagkakatiwalaan na nila tayo. Kailangan natin mag-invest sa pangalan natin. And when we are talking about investment on our name, kailangan matyaga tayo. Hindi ibig sabihin na nag-approach ka kay Juan ganitong araw, pagbibigyan ka na ni Juan ng ganitong amount. Hindi po. Kailangan natin mag-umpisa sa mababang amount.
build your name, build your kredibilidad natin. Kailangan mag-build muna tayo ng trust. Hindi yan basta-basta na, ma'am, pahiram po ng 50,000 ngayon, bayaran na kita next week. Hello, excuse me, kahit nasa bank, hindi ka makakahiram ng 5,000, 1,000 pesos. Tapos sa tao, bigla mong sasabihin na 50,000. Ganon. Ako, maswerte ako. Ang kapital ko lang talaga sa mga nag-a-assist sa akin ay mukha ko lang. Minsan, video ko lang nila ako to make sure na that is really me. Okay? Pag mumukha ko lang, pangalan ko lang, si Sheena, kahit nawala silang pera, hihiram sila, wait lang Sheena, wala ako, but hiraman kita sa in-law ko, meron yun siya. Ganon. Pasensya na dito ko hinaharap yung camera kasi andito lahat yung mga details sa front na yan. Baka i-zoom nyo. Okay. Makita nyo yung nag-fund sa akin, utangan nyo pa. Okay. Ganito yan. Pakita ko sa inyo ha. Nag-message ako sa kanya. Ito message. Kami niya ano na bank, Metro Bank, tapos iba yung pangalan na pagsisandan. So ang ginawa ko para hindi siya magduda, kasi baka na-scam. Doon din tayo mag-iingat pag nagpahiram tayo ng pera at may biglang nag-message sa atin, tawagan niyo po i-video call, baka kasi scam din. Kaya ako nakusa nag-video call sa kanya to prove na ako nga yung katransact niya. Baka kasi mag-send siya, tsaka baka iba yung mapag-sendan niya. At mas-scam siya gamit ang aking pangalan kasi yun yung uso ngayon. May nanghihiram sa atin, may nangungutang sa atin, biglang message lang ng ganito, ganyan. Tapos, yun pa lang aking view ngayon, si Tindera sa Africa. Biglang sasabihin sa atin na utang, bayaran ko ng ganito, ganyan. Pero scammer na pala yun, hacker na pala yun. Kinopya niya paano mag-message yung mga kaibigan, hihingan, hihiraman, isasend sa GCash na ito. Which is, pag in doubt kayo, you have the right to call. Video call nyo kung tama ba talaga na sila yung nangihiram. Kasi ang daming incidents. For sure, may watcher dito na magsasabi, yes, na victim ako niyan. I-video call nyo talaga. Kahit sa business namin, with my sister and me, sabi namin sa mga customers, pag gusto nyo magpadala ng bayad, mag-video call kayo sa amin. Kasi number one, ang scammer, hindi po yan sila sasagot ng tawag. Hindi po yan sila magpapakita ng mukha nila. So you have the right, magkano lang naman yung, wala namang bayad, mag-video call po diba sa Messenger or sa WhatsApp to make sure na legit or tamang tao yung kausap natin. So, ayun yun lang. And then, after a while, nasa bank na siya and dineposit niya na yung amount na kailangan ko, yung minessage ko kanina. Napakasarap sa pakiramdam na may mga taong nagtitiwala sa atin na hindi na kailangan ng pirma, hindi na kailangan ng physical appearance. Isang message lang natin, back up na agad sila. At sana, hindi tayo yung rason para madala sila. Kasi pag hindi tayo nagbayad sa kanila, pag niloko natin sila, hindi na din yan sila magpapautang sa iba dahil ikaw na yung naging standard nila. Dahil sa iyo, nadala na sila. So sana, hindi tayo yung tao na yon na magkukos ng misfortune sa isang tao. At lagi nating tandaan na ang pera ng iba ay hindi po yan pinupulot lang. Hindi sila nagising na mapera na. Pinagtatrabahuan po yan. Na imbis na mapunta sa sarili na sana nila, sa mga anak nila, tinatago nila for savings, for emergency fund, tapos pinagkatiwalaan ka nila, kasi knowing na sana tumubo lang man sa'yo kaysa sa bank. So, wag natin sirain yun. So, yun lang. Very happy ako today dahil paid ang aking Metro Bank credit card due and nag-troubleshoot kami ng mga admin ko. Paano ang gagawin para next time hindi na kami mag-over limit. Dahil minsan nakakasyakira talaga at nakaka-overwhelm yung mga orders. Tapos minsan yung due dates na binibigay ko sobrang tagal pa. Ang nangyayari is kailangan kong tumapal for the first few months hanggang sa mabawi. Kailangan ko siyang ma-stop as soon as possible. Kasi pag nagbabayad ako ng credit card, hindi yung minimum amount na binabayaran ko. Kailangan bayaran ko yung overall due. Pag nagbayad ako sa supplier, kailangan bayaran ko yung overall due. Kasi pag tingi-tingi mong binayaran,
mas lalong malaking interest, mas lalo pa siyang lalaki ang babayaran mo. Ngayon, sabi ko, one-time payment lang itong ibibigay ko para lang hindi ko naisipin yung credit card. Kasi pag may bill pa na dumating next time, sasakitin yung ulo ko. Mas malaki pa yung patong ng credit card pag minimum payment lang ang binayaran mo. I don't know if nakaka-relate kayo sa akin. Kung meron naman, ramdam nyo yon. Again, mahirap talaga magnegosyo. Kailangan masipag ka, kailangan lakas ng loob, at kailangan ayusin natin yung pangalan natin. Dahil pag nagka-emergency tayo, kailangan ng emergency fund, tao lang ang malalapitan natin. Hindi tayo basta-basta din nakakalapit sa bank. In case of now, as in now na natin kailangan. I hope may nakuha kayong aral doon. And sana ma-share ko kaagad ito sa inyo, no? Hindi ko naman alam kailan ko ito ma-upload. Baka naman next week ko ito ma-upload. Pasensya na kayo, ha? Ganyan lang ang style natin. Thank you so much sa pakikinig sa akin. And pasensya na sa mga audios ko na walang Oh, ayan na nga, nagpakita na lang ako sa inyo. Thank you sa panonood sa akin, sa pakikinig kay Atchi. Yun ay based lang sa aking personal experiences, mga nararanasan ko, na experience ko sa business. I know I have a lot of palya, a lot of palpak, mga masasamang experience sa business, losses, and everything. But ang lagi ko lang pray ay bigyan ako ng magandang magandang mukha, charot. Sinabi ko na maganda healthy lang ang talaga, maging healthy lang para everyday kasugakod, everyday makapagbigay ng sweldo, every week makapagbigay ng sweldo sa mga tauhan, sa mga staff na tumutulong everyday sa business, sa Jensen at saka sa Thailand. Makapagbigay ng mga SOP, kailangan yun, SOP sa mga delivery boys, sa mga nagde-deliver ng stock, kailangan may SOP, may tip ka talaga pag may nag-deliver sa atin. My God. Kasi dun napapabilis ang lahat pag may tip. Para next time alam na nila, dito tayo mag-deliver, unahin natin to si ma'am dahil may tip, may pang-merienda. Yun, pang-meriendang habol. Kahit sino naman, 'di ba? Mas masarap talaga na may extra pang-merienda dahil alam mo yun, appreciate natin yung small effort nila. So, thank you so much sa pagsusubaybay kay Atchi, sa aking mga lessons, sa mga payo na personal experiences ko lang naman. I'll see you later if may dugtong pa ito. If wala, hanggang dito na lang. Bye! Nung hapon nagpasama na lang din ako mag-deliver ng printer sa malapit na Flash. Yun yung padalahan dito sa Thailand. Malapit lang siya, nasa labas lang ng village, nasa 3 minutes lang pag motor. Yan, nasa Flash na nga kami. Pagpasok dyan, ilalagay lang dun sa kiluhan agad since nabalot na naman yun sa amin at saka may address na nakalagay. Diretso na kami dun sa counter, ilalagay na lang yung box sa kiluhan, tapos i-encode na lang ni ate yung mga details. Maganda dito sa sending area nila kasi may mga box na available, may pansulat, may scotch tape, easy na lang lahat, provided na nila lahat-lahat pati gunting at scotch tape na pwede mong gamitin bago mo ipadala yung parcel mo, and automatically wala lang 5 minutes tapos na kami dyan. Nagpadiretso na lang din ako dun sa paborito kong bilihan ng drinks. Dito ako bumibili ng iced coffee at saka chayen or chakiyaw, yung green tea at saka yung orange na tea ng Thailand. Napakasarap for only 30 baht. Sulit na sulit at ang laki nung container na pinaglalagyan. So this is how to end my day and my busy day. Kailangan may iniinom na sa malamig. I will ask her. She told me it's Aroy. Kahit na malitan yung store niya, meron siyang niya. Natawag doon, ayan meron siyang system POS. Para na ma-monitor niya lang yung sales niya, magkano yung kinita niya. May cash drawer siya.
Ending my day with my short 45 minutes to 1 hour workout. Minsan, inaabot pa ng 2 hours dahil nagkukulikot pa sa cellphone. Okay, hanggang sa susunod. Thanks so much for watching. Bye! Anything?